Masasabi ko tungkol sa pulis ngayon, baliwalang kwente. Kasi karamihan naman yan, tapat sa serbisyo. Yung iba nalilihis lang talaga yan. Parang malaki yung tendency nila maging marahas. Ang mga pulis kasi, yung iba, nangungurakot. Tapos iba nangungotong. Tapos yung iba namang mga pulis na tumutulong sa mga kapwa nila. Kung ako tatanungin ninyo, marangal ang pulis pero minsan talaga kailangan rin nilang mabuhay. Sa simula ng bawat umaga, lahat ng tao gumigising para sa sarili-sarili nilang dahilan. Sa umaga, ang mga estudyante gumigising para sa kanilang edukasyon. Sa umaga, ang mga manggagawa gumigising para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero ang pulis gising sa umaga at gabi para sa bawat Pilipino. Ano na nga ba ang tingin natin sa ating mga tagaligtas? Kung naalala niyo yung insidente dun sa isang police officer na nasangkot sa isang parang inabuso niya yung power niya. So one time, dahil nga sa social media, nakausap ko yung mga classmates ko abroad na dati nandito sa Pilipinas na napunta sa abroad. So tinatanong nila ako bakit daw ganun na yung nangyari sa police namin, bakit daw may mga official pa na na-involve sa mga ganung aktibidad. Sabi niya, talaga bang ganun na raw ba ang mga pulis dito sa Pilipinas? Bakit daw ba ganun? Sobra naman daw at sobrang hindi na makatao. Mabilis mag-generalize sa mga public kasi ngayon, ang power ng media, especially the internet, ay malakas at malawak at mabilis. Kasi ngayon, pagka may isang madaling mag-post ng video camera, kung may nangyari, halimbawa, may nadulas na tao tapos may lumapit sa kanya parang kinukuha yung wallet. Pwede mong gawa ng story yun actually. Pero hindi naman talaga noon. Yung in actuality, hindi ganun nangyari. Yun ang power ng media. Madaling manghusga ba? Yun lang. Tapos nasa-sensationalize dahil nga sa ating natawag nating media parlance na yellow journalism. Para bumenta yung istorya ba? Sa aming patuloy na pangangalap ng mga impormasyon, nakapanayam namin ng isang sosyolohista mula sa Universidad ng Pilipinas, Diliman upang makapagbigay opinyon tungkol dito. So, pag kinakausap ko sila, parang sabi nila, ang problema ho ay yung media, yung mga negative portrayals sa kanila. Kasi nga naman, pag nagkamali ang mga police, it's news. If they do something good, it's not news. Kunyari, kahuli sila ng kung ano dyan. So parang hindi siya interesting because they're just doing their jobs. But if something goes wrong, kung may mahuli sila ng motong, so parang newsworthy siya. Ito lang ang maikukwento namin. May mga pangyayari na talagang may magandang nagawa ang kapulisan. Pero parang hindi interesado ang media para i-promote yun. Sabi ko, hindi naman lahat ng pulis ngayon. Saka very rare naman sa mga police station, lalo ngayon sa programa ng ating pambansang pulisya na minamabuti nila o ginagawa na nilang talagang sa human rights advocacy na talaga yung center ng isang police station. Siguro yung isa rin sa naging sitwasyon ng mga kapulisan ay naiipit din sila sa history ng Philippines. Ang police force natin ay napopoliticize sila. Ang ibig sabihin ay yung mga politiko minsan nagagamit sila, minsan nagagawa silang private armies, at it gets in the way of their truly serving the citizenship. Kaya masakit bilang isang pulis na gumagawa ng kabutihan. Ang halimbawa nito kung ginagawa ni Pedro huwag niyo naman po
Marisa na ang ginagawa ni Pedro, ang ginagawa ni Juan po, hindi po yun na pareho ang iniisip ni Juan o si Pedro. Sa media, perspective malaking role ng media actually para doon sa respeto sa bawat naglilingkod sa Pilipinas. Sana maging focus nila na i-highlight naman yung mga positibo at magandang ginagawa ng pulisya para maging patas. Kasi hindi mo nakukuha yung suporta ng tao para doon sa institusyon hanggat hindi mo pinapakita na posible nilang gawin ng maayos at kaya nilang gawin ng maayos yung trabaho nila. Kasi kapag hina-highlight mo lang yung mali, hindi niya kukuha ng mga pulis yung tamang suporta na kailangan nila para tuparin yung tungkulin nila. So sobrang mahalaga na maging fair yung media. Paano kami mag-gain ng trust sa general public? Kung wala ng trust sa amin yung publiko, paano pa namin isasagawa yung aming trabaho? Paano pa namin high moral kaming magtrabaho kung yung pinagsiserbisyuhan namin ay walang tiwala sa amin? Kagaya namin ng mga police women in service, di rin nakita ng publiko kung ano yung mga sakripisyo na ginagawa namin. Dahil kahit na may sakit, yung pamilya namin, anak namin, sa ngalan ng trabaho, talagang iniiwan namin yan. Yung mga sakripisyo namin na yun, hindi man makikita in public. Kaya minsan pagka nakikriticize yung organization namin, lahat kami nalulungkot. Pero hindi nakikita ng karamihan yung sakripisyo ng mga pulis. Maraming pagkakataon or maraming beses na binigay nila yung oras para sa bayan. May mga okasyon na importante sa pamilya na hindi namin sila kasama kasi kailangan maglingkod sa bayan. Maraming mga tao hindi yun nakikita. Hindi nila na-appreciate kasi hindi sila mismo yung direktang apektado. Hindi sila hindi pamilya nila yun. Kaya hindi nila nakikita yung maraming sakripisyo na binibigay ng mga pulis. Yung ibang pamilya, nagkakaroon sila ng pagkakataon na kasama yung kanilang mga kapatid or yung kanilang mga mahal sa buhay na pulis sa panahon ng birthday, sa panahon ng kahit sa panahon ng pagpapanganak ng kanilang asawa, na ianak yung kanilang firstborn, or di kaya birthday ng nanay nila. Pero marami sa mga pulis ang nasa sacrifice nila yun. Hindi nila nagagawa para sa karamihan. Para ma-enjoy ng iba yung buhay nila na normal. Kasi habang suot namin yung uniforme namin at naglalakad kami, walang assurance na makakauwi kaming buhay sa bahay. Lagi kaming may kaakibat na panganib. Yung risk inherent na talaga sa amin. Kaya kung malong moral o mademoralize ang inyong kapulisan, apektado din ng buong bansa. Kaya sana, mahalin natin, suportahan natin ang ating kapulisan. Nung every time na umaalis siya at lagi niyang sinasabi na alam mo naman, hindi ako takot mamatay. Yung part ng isang paa namin nasa hukay na every time na alis kami. So kapag aalis siya galing ng bakasyon, lagi mong iniisip na ingat ka. So gusto mong lagi sabihin sa kanya yun na bawat may chance siya, uwi talaga siya sa bahay. May chance makita yung pamilya niya. Nandun din yung takot bilang kapamilya na baka darating yung time, although iniisip namin na kasama yung delikado na part ng trabaho niya. Pero nandun yung takot na darating talaga yung time na yun. Ayaw namin syempre.
Ayaw namin na mangyari yun. Kaya nung napabalita yung SAF 44, hindi ako naniwala talaga nung una. Ayaw kong paniwalaan na kasama yung kapatid ko kasi maingat siya sa trabaho. Sa part ng mga policemen naman, sa mga kapwa kong policemen, gawin lang natin ang tama na ayon. Gawin natin yung ating sinumpang tungkulin, which is to serve and protect. And then sa mga public naman, continue trusting your PNP. We are doing our best para mapabuti ang image ng aming serbisyo para sa inyo. Sana yung commitment ng Special Action Force na i-maintain yung peace para sa isa't isa. Maging halimbawa sana ng hindi lang ng SAF, hindi lang ng mga pulis, kundi lahat na naglilingkod sa government na tuparin yung tungkulin nila. Maging tapat doon sa tungkulin nila. Kasi although hindi naman natin hiningi na katulad ng SAF, ibigay din nila yung buhay nila kasi yun ang pinaka-highest na requirement ng katapatan at pagmamahal sa bayan, yung buhay mo na ibigay mo. Sabi nga, ang doktor pwedeng manggamot ng kanyang pasyente pero hindi niya pwedeng ibigay yung kanyang buhay para mabuhay yung pasyente niya. Ang engineer gumagawa ng building, bahay para sa kanyang kliyente. Pero hindi niya pwedeng ibigay yung kanyang bahay para sa kanyang kliyente. Pero ang pulis, sa ngalan ng trabaho at serbisyo, kayang magbigay ng buhay. Maligtas lang.